Ano? Doktor, hindi tama ito, di ba? 50 taon na ako. 6 na taon na ang aking apo. Paano ito nangyari? Walang pagkakamali. Sa edad mo, kailangan mong manatiling kalmado at magpahinga ng husto. Paano kung malaman ng anak ko? Ano ang dapat kong gawin? Ethan de la Cruz. Siya nga. Nanay, 2 buwan na kaming nahuhuli sa amortisasyon. Kung hindi tayo magbabayad ngayong buwan, kukunin ng bangko ang bahay. Kung mawawala sa akin ang bahay, tiyak na iwan ako ng asawa ko. Nanay, kailangan mo akong tulungan ngayon. Nakikiusap ako sa'yo. Huling pagkakataon na lang. Ang sahod ko, naibigay ko na sa'yo. Saan pa ako kukuha ng pera? Ano ang ginagawa mo sa kwarto ko? Ginoong de la Cruz, naglinis kanina ang tagapangasiwa at nakalimutang isara ang pinto. Kaya ako, pumasok lang ako. Umalis ka na. Ginoong de la Cruz, nakakuha lang tayo ng malaking deal. Ano ang nagmamadali? Hindi ba tayo dapat mag-inuman ng kaunti? Para magdiwang. Ethan de la Cruz, ang pinakamayamang tao sa lungsod ng Dagat Tanaw. Kung makakapag-ugnayan ako sa kanya, ang kinabukasan ng kumpanya ay magiging maayos na. Sino ang nakakaalam? Maaari tayong magpapubliko sa loob ng 1 taon. Ang alak na ito. May problema ito. Ginoong de la Cruz, hindi ba sa tingin mo, maganda ako? Ngayong gabi, hayaan mong ako ang mag-alaga sa'yo. Nanay, pakiusap, nakikiusap ako. Hoy, ano ang ginagawa mo? Tumayo ka. Nanay, nakikiusap ako, pakiusap. Sofia Reyes. Ano ang nangyayari dito? Anak, umuwi ka muna. May maiisip si nanay. Okay. Okay, nanay, pero kailangan mo akong tulungan. Sige, alam ko. Ginugulo mo ang negosyo. Gusto mo pa bang magtrabaho dito? Amo, may problema ako sa pamilya. Pwede ba? Akuin ko muna ang sahod ko. Tama ba ang naririnig ko? Akala mo ba ito ay kawang gawa? Gagawin kong simple. Magtatrabaho ka, o aalis ka. Oh, pasensya na, amo, ako. Babalik ako sa trabaho kaagad. Hoy! Gwapo, maglalakas loob kang paalisin ako. Ano ang tinitingnan mo? Magwalis ka, probinsyana. Ikaw. Pakiusap, kailangan mo akong tulungan. Hindi ko na ito matitiis. Gagawin kong sulit ang lahat para sa'yo. Hoy, sir, ano ba ang ginagawa mo? Hindi kami nagbibigay ng ganitong serbisyo, at hindi ako ganitong babae. Nadroga ako. Tulungan mo ako. Babayaran ko ang lahat. Hindi, tigilan mo. Sinabi ko na sa iyo, hindi ako ganitong babae. Kasalanan ko ang lahat. Ano ang gusto mo sa akin? Sabihin mo, at sa'yo na. Kapag may problema ka, kunin mo ang pendanteng jade. Hanapin mo ako sa korporasyon ng De La Cruz. Hoy, Liam. Ang babae kanina. Buntis ba siya? Oo. 50 taong gulang at buntis. 2 buwan na. Hindi yon madali. Ano? Kilala mo siya? Hoy! Sandali, hindi siya ang babae noong 2 buwan ang nakalipas. Ang nakasama mo? Hindi mo ba sinabi, 99% ng sperm ko, patay, hindi maaaring akin ng batang ito. Bakit imposible? Kahit 1% lang ang posibilidad. Umiiral pa rin. Relax, Ethan. Ako ang bahala. Sisiguro kong malaman ang katotohanan. Hindi ba pwede na hindi ko ito ipanganak?
Sa edad mo, ang pagpapalaglag ay lubhang mapanganib sa kalusugan mo. Bukod pa, ito ay buhay. Dahil buntis ka, dapat mong pahalagahan ito. Paano kung dapat mong pag-isipan ito? Ang bata ay walang kasalanan. Pero kapag nalaman ng manugang kong babae ang tungkol dito, tiyak na hindi siya papayagan ang batang ito na mabuhay. Hindi. Hindi ko dapat siya malaman. Nanay, Oh, nanay, nakauwi ka. Nagpunta ka sa ospital kaninang umaga, hindi ba? Huwag mong sabihin. Alam na niya. Narinig ko kay Aling Zhang, yung kapitbahay natin. Nakita ka raw sa ospital kaninang umaga. Nanay, ano na naman ang problema mo ngayon? ay, Medyo masama lang pakiramdam ko. Nitong mga nakaraang araw, nagpatingin lang ako sa ospital. nanay, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Gagaling din ako pagkatapos magpahinga ng ilang araw. Wala! Tingnan mo, hindi kita sinisisi, pero hirap na tayo sa buhay. Paano ka pa nakakapunta? Sa ospital, binigay ko na nga sa'yo, ang buong sahod ko. Ano pa bang gusto mo sa akin? Yang kakarampot mong sahod, hindi nga sapat para mabayaran ang tuition sa private school ng apo mo. Hindi pa kasama ang bahay at sasakyan. Nitong mga nakaraang taon, hindi man lang ako nakabili ng disenteng damit para sa sarili ko. Ang pagpapakasal sa pamilya mo, ang pinakamalaking sumpa sa buhay ko. Mahal, sige na, tama na yan. Sino ba ang nagtanong ng opinyon mo? Ano naman kung pag-alitan ko siya? Kasalanan mo yan kasi wala kang silbi. Hinay-hinay lang. Hoy, huwag mong hawakan ang anak ko. Aray. Nanay, Lola! Nanay, gutom na ako. Gusto ko ng karne. Sino bang may pera para sa karne? Sisihin mo ang lola mo. Ay. Gusto ko yan! Gusto ko na ngayon! Fifi, ayos ka lang ba? Alam kong galit ka sa akin, pero bakit mo idinadamay ang bata? nanay, Ang pamilya natin, hindi tumatanggap ng palamunin. Sabihin ko na sa'yo ang totoo, nakahanap ako ng ipapakilala sa'yo, mula sa mayamang pamilya. Yung lalaki, namatay ang asawa, at gusto niyang maghanap ng kapalit. Nag-aalok sila sa pamilya natin, ng $100,000 na bigay kaya, ngayon din ang set na pagpupulong. Kasama namin ni Leo, ang sasama sa'yo. Ano, nanay? Mahigit isang dekada na ang nakalipas mula nang pumanaw ang tatay. Panahon na para maghanap ka ng isang tao, na maging kasama mo. Seryoso ba? Sinusubukan mong pilitin akong magpakasal, nanay? Ginagawa ko ito para sa ikabubuti mo. Walang kwenta ang Leo. Hindi niya halos masuportahan ako at ang anak. Nahihirapan na kami sa pang-araw-araw. Paano pa kami makakapagbigay ng suporta sa iyo? Dr. Reyes ay nagmula sa 4 na henerasyon ng mga doktor. Siya ay mayaman, iginagalang. Ano pa ang gusto mo? Hindi ako makakapunta. Hindi ikaw ang magdedesisyon. Tinanggap ko na ang mga handog para sa kasal. Pupunta ka, kahit gusto mo, o hindi. nanay, pumunta ka lang please. Kung hindi, Vanessa ay siguradong maghihiwalay sa akin. Nanay, hindi ba ikaw ang pinakamamahal sa iyong apo? Well, ang bata na walang nanay ay napakalungkot. Sige. Pupunta ako. Pumayag ang nanay. Kahit papaano, may silbi siya. Nanay, huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin ko na magkaroon ka ng isang maganda, maluhong, kasalan. Dr. Reyes, ano, nakita mo siya ngayon. Masaya ka ba sa kanya? Oo. Masaya ako. Sofia, ito ay isang munting bagay para sa ating unang pagkikita. Ano, gusto mo ba? Ay, ang kwintas, ay mukhang napakamahal. Nanay, ako muna ang mag-iingat nito para sa iyo. Wala lang talaga. Isang munting bagay lang. Sofia, sumama ka lang sa akin. At mula ngayon, makukuha mo ang lahat ng gusto mo. Nakikita mo, nanay, ang taong mapagbigay tulad ng Dr. Reyes, ay mahirap hanap. Kaya, bakit hindi mo tanggapin ang Dr. Reyes? Dito, Sofia, subukan mo ang kanilang isda. Napakasariwa. Ikaw ay, buntis? Ano ang ginagawa mo sa isang blind date? Dr. Reyes, may pagkakamali talaga. Hindi magagawa yun ng nanay ko. Eksakto. Mahigit 10 taon nang wala ang tatay ko. Kumpletong kalokohan ito. Mahigit 20 taon na akong nagpaprakti ng medisina. Sinasabi mo bang, hindi ako sapat? Ito ay isang prenatal report. Ano? Nanay, anong nangyayari? At akala ko pa naman,
Ikaw ay isang mabuting asawa at ina. Sa huli, nagloloko ka pala sa likod namin? Klase ba ito ng biro? Dr. Reyes. Dr. Reyes, pagkakaintindihan lang ang lahat. Pangako, hindi siya ganoon. Talaga, tingnan mo. Papaalisin ko ang sanggol. Kaagad. Tapos maaari na siyang magpakasal sa'yo ng malinis. Sige, bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. May 3 araw ka. Nakuha ko, Dr. Reyes. Huwag kang mag-alala sa kahit ano. Nanay, paano mo nagawa? Ginawa mo sa likod namin, at nagkaroon ng pakikipagrelasyon. Pupunta ka sa ospital ngayon, at aalisin ang sanggol na yun. Anong ginagawa mo? Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Tara na, nanay. Alisin mo ang mga kamay mo sa akin. Hello. Ano? Sinubukan ulit ng nanay na patayin ang sarili? Oh, iha, Ginang de la Cruz. Ayaw ko nang mabuhay. Pakiusap, bumaba ka. Bumaba ka dyan. Ayaw ko nang mabuhay. Bumaba ka lang, pakiusap. Nanay, Ayaw ko nang mabuhay, sabi ko sa'yo. anong ginagawa mo ngayon? Naku naman, Ginang de la Cruz. Hindi ko na kaya, bumaba ka naman. Gusto ko nang tapusin ang lahat. Nanay, ano bang ginagawa mo ngayon? Sawa na ko sa buhay. Hindi ka na bata. Delikadong delikado ito. Bumaba ka. Sige na. Ayaw makinig. Bumaba ka. Umupo ka. Anyway. Nanay, ano bang problema? Hindi mo alam ang gusto ko. Maaga nang pumanaw ang iyong ama. Sa kanyang pagkakaratay, ipinagbili niya sa akin na palakihin ka ng maayos para magkaroon ng pamilya at karera. Pero ikaw, ang karera, tapos na. Pero ang pamilya, nasaan ang manugang kong babae? Nasaan ang aking apo? Nabigo ako sa iyong ama. Nabigo ako sa pamilya de la Cruz. Ikaw, Nanay, pasensya ka na. Hindi ako naging mabuting anak. Tigilan mo na yung pag-iyak. Sige na. paano kung hanapan kita ni nanay ng ilan pang? Oh, Siguro ilang blind date pa at magkakatuluyan din. Nanay, ano bang balak mong gawin? Ano nang balak kong gawin? Gusto kong makarga ang aking apo. Ano sa tingin mo ng ginagawa ko? Ethan, kumpirmado na. Magiging ama ka na. Magiging ama ako? Ano? Magiging lola na ako. Ang detalyadong prenatal report ay lumabas na. Ang report ay nagpapakita na ang babae, ang batang dinadala niya, ay sayo. Imposible. Paano ako magkakaroon ng anak na may azoospermia? Well, paano naging imposible? Meron pa ring 1% posibilidad. Ginang de la Cruz. Ginang de la Cruz. Hinay-hinay lang. Huwag masyadong ma-excite. Hayop ka. Bakit hindi ka nagmamadaling kunin ang manugang kong babae? Ano pa nang hinihintay mo? Anak ka nang. Sunduin mo ang manugang ko at ibalik mo siya ngayon din. Ano pang ginagawa mo dyan? CJ, kumuha ng pinakamahusay na mga suplemento at produktong pangkalusugan. Kumuha ng pinakamagaling na nutrisyonista. Gusto kong ang manugang ko at ang aking apo ay maging malusog, malakas, at matipuno. Umalis ka na. Kumuha ng talagang pinakamahusay na mga maternity nurse sa bansa. Hindi ko papayagang magdusa kahit kaunti. Ang manugang ko. Liam, kumuha ka para sa akin ng pinakamagagaling na doktor sa mundo. Kailangan nating tiyakin na ang manugang ko ay magkakaroon ng ligtas at maayos na panganganak. Huwag kang mag-alala, Ginang de la Cruz. Babalik ako sa ospital ngayon din at kakausapin ang pinakamahusay na medical team. Sisiguraduhin kong si Sofia at ang sanggol ay nasa mabuting kalagayan. Anak ka talaga, kumuha ka ng pinakamagaling na orchestra sa buong lungsod ng Dagat-Tanaw. Kailangan nating salubungin ang manugang ko ng isang malaking pagdiriwang sa pamilya nating de la Cruz. bitawan niyo ako. Ayoko ng aborsayon. Bitawan, Aha. nanay, Ang ibig ko lang sabihin. Anak na walang ama, bakit pa ipagbubuntis? Hindi. Hindi siya maliit na nilalang. May ama siya. Kung sakaling magkaroon ka ng problema sa hinaharap, kunin mo itong pendanteng jade at hanapin mo ako sa korporasyon ng De La Cruz. Siya ay tiyak na isang importanteng tao. Tiyak na may iligtas niya ako. Ito ang pendanteng jade. Ay pag-aari ng ama ng sanggol. Kunin mo ito. At hanapin mo siya sa korporasyon ng De La Cruz. Pera lang ang gusto mo, di ba? Marami siyang maibibigay na pera sa iyo. Nakikiusap ako. Huwag mong saktan ang batang ito. Vanessa, nakita ko na itong pendant sa reel. Sa tingin ko, talagang galing ito sa korporasyon ng De La Cruz. May sakit talaga ang nanay mo. Sa tingin ko, ikaw rin ay may sakit. Bumili lang siya ng kung ano-anong basura.
sa isang Chang, at naniniwala ka na ang ama ay mula sa pamilya de la Cruz. Sa tingin ko, ayaw lang niya na ipa-abort ito. Sinasadya niyang magsinungaling. Vanessa, nakikiusap ako sa iyo. Pakiusap, huwag mong ipa-abort ang batang ito. Inosente rin siya. Inosente. Halika kayong lahat, tingnan ninyo. 50 taong gulang na, wala pa ring hiya, walang moral. Nakikipagrelasyon sa ibang lalaki, at ngayon gusto pa niyang ipanganak ang batang ito. Hindi. Hindi totoo yan. Tingnan mo siya, mukha siyang napakatapat at desente. Akala mo ay isang mabuting asawa at ina. Sino ang mag-aakala na siya pala ay isang maliit na nilalang? 50 na, naglalaro pa rin. Gaano ba ka-inspirada? Tingnan mo siya. Ang kanyang balat at pangangatawan ay napakaalaga. Maliwanag na para mangakit ng mga lalaki. Kung ako ang nasa kalagayan niya, Maghahanap ako ng butas. Napagtaguan, paano pa siya nakakapagpakita ng mukha? Hindi, huwag ninyo akong pagsinungalingan. Tigilan mo ang pagpapanggap, umalis na tayo. bitawan mo ako, Pakiusap. pakawalan mo ako, hindi. Ano ang nangyayari? Doktor, nandito kami para magpa-abort. Sophia, ano ang ginagawa mo dito? Doktor, pakisagip ang aking sanggol. Maghanda para sa emergency care, ngayon din. Kailangan nating iligtas ang sanggol. Bilisan mo. Sagipin ang ang batang ito, dapat ipa-abort. Alam mo ba kung sino ito? Ang babaeng ito ay galing sa korporasyon ng De La Cruz. Siya ang kasintahan ni Ginoong De La Cruz. Ang sanggol sa kanyang tiyan ay tunay na dugo at laman ni Ginoong De La Cruz. Sa tingin mo ba talaga na makakalusot ka sa paglapastangan kay Ginoong De La Cruz ng ganito? Nagluloko ka ba? Sinasabi mo sa akin na ang makapangyarihang CEO ng korporasyon ng De La Cruz ay magkakagusto sa nanay ko, sa matandang bruhang ito, at pinagbuntis pa siya. Ng kanyang anak. Humph. Nakakatawa talaga iyan. Umabot na sa bagong antas ng kabaliwan. Eksakto. Sinasabi mo na si Ginoong De La Cruz na napakaraming bata at magagandang babae sa labas ay tatalikuran sila at pipiliin ang nanay ko. Kapani-paniwala ba yon? Tama na sa lalaking ito. Dahil ang ospital na ito ay hindi magsasagawa ng aborsayon. Pumunta na tayo sa iba. Walang dapat gumalaw. Tatawagan ko si Ginoong De La Cruz ngayon din para pumunta siya rito. Maghintay ka lang. Sa kanyang galit. Atiw, akala mo ba? May pinagmamalaki ka. Akala mo ba basta tatawag ka at darating agad si Ginoong De La Cruz? Vanessa, Kung sakaling magawa niya na maparito si Ginoong De La Cruz, malalim na ang problema natin. bobo ka ba? Si Ginoong De La Cruz ang pinakamayamang tao sa lungsod ng Dagat Tanaw. Isang walang kwentang tulad niya ay basta-basta lang siya matawag. Kung talagang mapaparito, si Ginoong De La Cruz, Ha? Ako, ang kamahalan, ay magla-livestream ako nakakain ako ng tae. CJ, ikaw ang nagsabi. Pagdating dito ni Ginoong De La Cruz, huwag kang magpakaduwag. Wow! Iyon ba ang motorcade ng korporasyon ng De La Cruz? Ang galing! May malaking bagay sigurong nangyayari. Talagang. Nanay, ito ang unang beses na nakita kitang magpakaseryoso ng ganito. Ito ay tiyak na magiging balita sa unang pahina bukas. Siyempre, gusto kong malaman ng buong lungsod ng Dagat Tanaw na ang pamilya De La Cruz ay isasama ang aming manugang na babae pa uwi. Hoy, Liam. Ethan, nasa ospital natin si Sophia. Ngayon, pipilitin siya ng kanyang anak at manugang na babae na magpa-abort. Pumunta ka rito ngayon. Ano, sige, pupunta na kami. Nanay, dinala si Sofia sa ospital para magpa-abort. Kailangan natin siyang iligtas ngayon. Iikot mo ang sasakyan ngayon. Ay naku, huli na tayo. Ang aking manugang na babae at ang aking apo ay mawawala sa atin. Ang galing ng pag-arte. Bakit hindi ka na lang mag-apply para sa isang award? Tumahimik ka. Dadalhin ko si Sophia para sa emergency surgery para iligtas ang sanggol ngayon din. Kung may mangahas na humadlang sa akin ulit, haharapin niyo ang pinakamabigat na kahihinatnan. Ngayon naiintindihan ko na. Kaya pala, pinoprotektahan mo ang sanggol sa kanyang sinapupunan. Ikaw ang ama, HMP. Para protektahan ang batang ito, talagang ginawa mo ang lahat. Ano ba ang pinagsasabi mo? Ano naman kung ikaw ang ama ng sanggol? Nawalan ng malay ang biyenan ko. Bilang kanyang anak at manugang na babae, karapatan naming magpasya kung siya ay gagamutin sa ospital na ito o hindi. Dahil ayaw makipagtulungan ng ospital ninyo, ililipat namin siya sa iba. Paano nakuha niya ang pendanteng jade ni Ethan? Huwag mo nang itanong, tiyak na kinuha niya ito kay Sophia.
Kung hindi ka naniniwala sa akin, dapat ay maniwala ka man lang sa jade na hawak niya. Ang pendanteng jade na ito ay iniwan para kay Sofia ni Ginoong de la Cruz. Alam ng lahat sa lungsod ng Dagat Tanaw na ito ang natatanging simbolo ng pamilya de la Cruz. TSK, akala mo ba itong walang kwentang basura ay makakatakot sa sinuman? Nangangahas kang basagin ang simbolo ng pamilya de la Cruz. Maghintay ka lang sa galit ni Ginoong de la Cruz. Aha! Tulungan niyo ako. Bilis! Iligtas ang asawa ko. Hindi, kung hindi tayo agad mag-ooperate, hindi lang ang sanggol ang mawawala, pati ang buhay ni Sofia ay nanganganib din. Umalis ka sa harap ko. Ngayon, Kung gusto mong makadaan, kailangan mong tapakan ang katawan ko. Tulong, may tao ba dyan? Inaatake ng doktor ang isang pasyente. Wala na bang hustisya sa mundong ito? ikaw, Anong ginagawa ninyo dyan? Ilabas ninyo si nanay dito. Ngayon. sino? Sino ang nanakit sa akin? Si Ethan de la Cruz. Ang kapal ng mukha mo, paano ka nangahas na manakit ng manugang kong babae at apo ko? Diyos ko, mahal kong manugang, muntik na akong mamatay sa takot. Sofia. Pasensya na, nahuli ako. Liam. Kahit anong mangyari, ingatan mo si Sofia at ang sanggol. Bilis, dalhin siya sa operating room ngayon din. Anak, nag-aalala pa rin ako. Sasama ako sa kanila. Anong ginagawa mo? Ethan, huwag kang mag-alala, ako na ang bahala. Pakiusap. Kaya ikaw ang pinakamayamang tao sa lungsod ng Dagat Tanaw. Ginoong de la Cruz ng Korporasyon ng de la Cruz. HMM, hindi ka naman mukhang ganoon. HMPH. Ginoong de la Cruz, pakiusap. Kung tatanungin mo ako, isa lang siyang tauhan na inupahan ng matandang bruhang. Iyon, para sa batang ito. Talagang, ginestusan niya ng husto. Pero hindi niya naisip kung gaano kataas ang katayuan ni Ginoong de la Cruz. Paano makakapanggaya ang isang walang kwentang tao sa kanya? Ang lakas ng loob mong hamakin si Ginoong de la Cruz. Ay, tingnan mo. Wala pang sinasabi ang amo. Nagngangalit na ang aso. Ikaw, Ikaw, ang mapang ipeng, manugang ni Sofia. Buti naman at hindi ka naman bulag. Makinig ka sa akin. Kapag nasaktan ang nanay ko, kahit konti lang, hindi ninyo ito makakalimutan. Lumuhad ka. Luluhod ako. Sino ka ba? Tumingin ka nga sa sarili mo. Nakakahiya ang itsura mo. Akala mo ba ikaw si Ginoong de la Cruz? ano-ano ang ginagawa mo? Lumuhod ka. Tulong. May tumulong. Pamatay tao. Huwag kang gagalaw. Wala pang nakakapangahas na maging bastos. Sa harap ko, Ethan de la Cruz. Ang mana ng pamilyang de la Cruz, sinira mo. Alam mo ba, na ang pendanteng jade na ito ay nagkakahalaga ng 1.1 na bilyong piso? Ngayon, magbayad ka. O ipapakulong kita. Mahal. Naku, siya nga pala si Ginoong de la Cruz. Ginoong de la Cruz, nagkamali kami. Maawa po kayo sa amin. Ginoong de la Cruz, talagang hindi ko alam na ang sanggol na dinadala ng aking biyenan ay sa inyo pala. Kung hindi, hindi ko ito magagawa. Kahit 10 lakas ng loob pa ang meron ako, hindi ko po ito magagawa. Ginoong de la Cruz. Ginoong de la Cruz, kagabi ko lang nalaman mula sa aking impormante na balak nilang pilitin si Ginang de la Cruz na magpa-abosyon at ipakasal para sa dot. Hindi, pero si Leo ay kilala sa aming lugar bilang isang mabuting anak. Tama ba, Leo? Opo, Ginoong de la Cruz, ako po ay tunay na anak ng aking ina. Paano ko magagawa ang napakaraming masasamang bagay? Tumigil ka sa iyong maruming bibig. Naimbestigahan ko na kung paano sa lahat ng mga taong ito, ikinakawawa mo ang iyong ina. Akala mo ba ako si Ethan de la Cruz ay hindi malalaman? Ngayon, sa ngalan ng iyong ina, bibigyan ko kayong dalawang walang utang na loob ng leksyon. Bugbugin sila. Ginoong de la Cruz. Ginoong de la Cruz. Nagkamali po kami. Ginoong de la Cruz. Ginoong de la Cruz. Sa bandang huli sila ay ang anak at manugang na babae ni Sofia. Pakiusap, isipin nyo. Tumigil. Ginoong de la Cruz. Ngayon, dahil lamang, kay Sofia, palalayasin ko kayo. Ngunit kung muli kong marinig, na inapi ninyo si Sofia, palo kayo sa tuwing makikita ko kayo. Malinaw ba?
Salamat po, Ginoong De La Cruz. Umalis na tayo dito. Ethan, gising na ang iyong asawa. Talaga. Ano ba, nasaan ako? Nasa VIP ward ka. Ikaw at ang sanggol ay parehong maayos. Ay, salamat sa Diyos. Mabuti naman. Kailangan kong umalis dito. Hoy, 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 hoy. Huwag kang gumalaw. Dumudugo ka. Hindi ka dapat gumagalaw-galaw. Kailangan mong magpahinga. Anong nagmamadali mong umalis? Ito, samandal ka dito. Ayos lang ako. Ang mamahaling word na ito ay tiyak na napakamahal bawat araw. Dito ka lang at huwag kang mag-alala. Huwag kang mag-alala tungkol sa pera. Ako ang bahala sa'yo. Ginoong De La Cruz. Huwag kang mag-alala. Ang batang ito ay akin at akin lamang. Hindi ko kailanman pagnanasahan. Ang mga bagay na hindi sa akin. Pakiusap, nakikiusap ako sa'yo. Huwag mo akong pilitin na alisin ang batang ito. Hinay-hinay lang. Hindi kita pipilitin na alisin ang bata. Dahil dinadala mo, ang aking anak, ako ang mananagot. Wala kang kakulangan sa kahit ano. Hindi. Ang gusto ko lang ay ang batang ito. Ayaw ko ng pera mo. Ako. Alam ko. Alam kong hindi ka ganoong klaseng tao. Ethan. Si Ginang De La Cruz ay nagluto ng malaking kaldero ng sopas ng ugat ng lotus at tadyang ng baboy. Sabi niya, para tulungan si Sofia na gumaling. Ayaw pa nga akong patikim. Mahal kong kahanga-hangang manugang. Umupo ka lang dyan, huwag kang gagalaw. Ang singsing na ito, Noon, ito ay regalo kay Ginang De La Cruz mula sa iyong ama. Isang tanda ng kanilang pagmamahalan. Ito ay nagkakahalaga ng 10 milyong dolyar. Ang singsing na ito ang singsing na ginamit ng yumaong amo para magpropesya. Hindi kailanman pinahihintulutan ni Ginang De La Cruz na kahit hawakan ito ng sinuman. Paano ito nasira? Pasensya na talaga. Hindi ko sinasadya. Babayaran ko ito. Wala akong pera ngayon. Pero sa hinaharap, magtatrabaho ako para mabayaran ka. Pasensya na. humiga ka na lang. Huwag kang gumawa ng anumang makasasama sa pagbubuntis. Ano ang gagawin ko? Isang singsing na nagkakahalaga ng milyon-milyong dolyar. Kahit ibenta mo ako, hindi ko pa rin ito kayang bayaran. Ha? Ang aking mahal, ngunit medyo tangang manugang. Hindi mo kasalanan ito. Ako ang nagkamali, at nahulog ko ito. Hindi mo kailangang bayaran ito. Pero ang singsing na iyon ay simbolo ng pagmamahalan mo at ng iyong ama. Naku, iha, singsing lang iyan. Kung nasira, nasira na. Ito ay tanda ng darating na kapayapaan. Basta't ikaw, at ang sanggol sa iyong tiyan, ay ligtas at malusog, iyon lang ang mahalaga sa akin. Dali, linisin mo na ang kalat na ito. Paano kung masaktan ang aking kahanga-hangang manugang? Ano ang mangyayari? Opo, ma'am. Ang aking kahanga-hangang manugang. Mula ngayon, ikaw ang paborito ng pamilya De La Cruz. Kung may mangahas na mang-api sa iyo, hindi ko sila palalampasin. Kung si Ethan ay mangahas na mang-api sa iyo, papakitaan ko siya ng disiplina ng pamilya. Nanay. Paano ko naman? Maapi si Sofia, ha? Salamat, Ginang De La Cruz. Bakit Ginang De La Cruz? Tawagin mo na lang akong nanay. Nanay. Si Sofia, hindi pa naman napapasok sa pamilya natin. Tama. Naku. Walang oras na tulad ng kasalukuyan. Ngayong araw, dapat pumunta kayong dalawa para kumuha ng marriage license. Ha? Hindi. Ginang De La Cruz. Isang beses ko palang nakilala si Ginoong De La Cruz. Halos hindi nga kami magkakilala. Seryoso ka ba? Masyadong mabilis yan. Nanay. Mahina pa si Sofia. Kailangan niyang magpahinga. Maghintay muna tayo ng kaunti. Naku. Ano ba ang iniisip ko? Itong matandang babae, sa sandaling nakita kita, alam ko na, ikaw ang para maging manugang ko. Gayunpaman, mapapasok ka rin sa pamilya De La Cruz sa lalong madaling panahon. May 2 milyong dolyar sa card na ito. Kunin mo ang anumang gusto mo, gastusin mo ng todo. Kung kulang, hingi ka lang ulit sa akin. Talagang hindi. Hindi ko ito matatanggap. Ginang De La Cruz. Napakalaki naman ito. Iniligtas ninyo ako at ang sanggol, at hindi nyo pa ako pinabayad para sa singsing. Napakalaking kabutihan na iyon. Paano ko pa makukuha ang pera ninyo? Talagang hindi ko kaya. Napakabait, napakapasalamat, at walang kahit katiting na pagkamaterialista. Salamat sa Diyos, salamat sa pagpapala sa pamilya De La Cruz ng isang napakagandang manugang. CJ, gagawin namin ang sabi mo. Pero, Ethan, ihanda mo ang sasakyan. Hindi na ako makapaghintay pa na may uwi ang napakagandang manugang ko sa bahay. Sige.
Maligayang pag-uwi, Ginang de la Cruz. Maligayang pag-uwi, Ginang de la Cruz. Manugang kong mahal, tuloy ka, bahay mo na ito ngayon. Magandang araw, Ginang de la Cruz. Ako ang Royal Maternity Nurse mula sa Europa. Narito ako upang alagaan kayo at ang sanggol. Magandang araw, Ginang de la Cruz. Ako ang doktor ng presidente mula sa Meridia. Ang trabaho ko ay subaybayan ng kalusugan ninyo at ng sanggol. Magandang araw, Ginang de la Cruz. Ako ang nangungunang nutrisyonista ng bansa. Ako ang bahala sa dieta at nutrisyon ninyo at ng sanggol. Ngayon, lahat ng ito ay galing sa mga nangungunang luxury brands sa mundo para sa damit at handbag. Lahat espesyal na pinili para sa iyo. At lahat ng ito ay para sa iyong magiging anak. Manugang kong napakaganda. May iba ka pa bang gusto? Sabihin mo lang at tutuparin ko. Ay, hindi po, di naman kailangan, Ginang de la Cruz. Hindi ko alam kung ano ang nagawa ko upang karapat-dapat sa ganitong kabutihan mula sa inyo. At hindi ko kailangan ang lahat ng taong ito na nag-aalaga sa akin at lahat ng mga bagay na ito. Sobra-sobra na. Paano kung ibalik na lang natin? Sofia. Ito lang naman ang maliit na handog ng pamilya de la Cruz. Tanggapin mo na. Mula ngayon, ikaw na ang reyna ng bahay na ito. Kung may hindi ka gusto, sabihin mo lang sa mga tauhan para ayusin nila. Hindi. Ayos na ang lahat. Sobrang kontento na ako. Talagang hindi ko kailangan ng mga ito. Kung ganoon, may mga bagay ako sa kumpanya na kailangang asikasuhin. Magpahinga ka muna. Hintayin mo ako mamayang gabi. Meron tayong welcome dinner para sa'yo. Ay, Ginang de la Cruz. Ako na po ang bahala dyan. Ayos lang. Iya, magpatuloy ka lang sa trabaho mo. Ako, hindi ako mapakali kapag nakaupo lang. Ethan, nakauwi ka na. Sofia, hindi ba sinabi ko sa'yo na magpahinga ka, nagpapagaling ka pa? Ang mga gawaing ito ay para sa mga tauhan. Natulog ako ng hapon, kaya halos bumalik na sa normal ang lakas ko nung nasa bahay pa tayo. Ako lagi ang nagluluto, hindi naman talaga ito mahirap. Ito, subukan mo habang mainit. Gumawa ako ng kristal na cake ng granada. Tingnan mo kung magugustuhan mo. Ano? Masarap. Talagang napakasarap. Basta nagustuhan mo, nung nasa bahay pa tayo. Apo ko ay laging nagmamakaawa para sa mga panghimagas. Pero nag-aalala ako na hindi masustansya ang mga binibili sa tindahan. Kaya, nag-isip ako ng iba't ibang paraan para makagawa para sa kanya. Kain ka pa. May isa pa palang kalderong, sopas ng inasnan na pato at ugat ng lotes. Ang niluluto sa loob. Paborito ito, ni Ginang de la Cruz. Sandali lang. Sabi nga nila, wala nang hihigit pa sa uuwi ka't may naghihintay sa'yo, at may mainit na pagkain sa hapag. Iyon ang tunay na kaligayahan. Ngayon, naramdaman ko na kung ano ang ibig sabihin noon. O sige, una sa lahat, pagbati, Sofia, sa ligtas na pagdating ng iyong sanggol. Pangalawa, maligayang pagdating Sofia, ang pinakabagong miyembro sa aming pamilyang de la Cruz, bilang reyna ng aming tahanan. Pangatlo, ipagdiwang natin ako, si Ethan de la Cruz, sa pagiging isang tatay. Tagay. Hoy, At para ipagdiwang ang pagiging lola ko. Tara, tagay. Tagay. Sige. Ginang de la Cruz, subukan mo nga itong sopas ng inasnan na pato at ugat ng lotes. Narinig kong taga-timog ka. Espesyal akong pumili ng ugat ng lotes mula sa timog. At ginawa kong estilo ng timog ang sopas. Ito, sige na, tikman mo. CJ, Ginang de la Cruz, ikaw, ayos lang ba ang lahat? Hindi ba masarap ang lasa? Gagawa ba ako ng panibago? ang banayad na halimuyak ng ugat ng lotus. Kasama ng dekalidad na goji berries, at ang malambot na inasnan na pato. Malambot ang ugat ng lotus, ang karne ay humihiwalay. Hindi pa mula noon pumanaw ang lola ni Ethan. Ako'y nakakatikim ng anuman, na tulad nito. Nanay, Liam, Tara, tikman ninyo ito. Bilisan, ginawa ito ni Sofia, pomegranate crystal cake. Lubos kong inirerekomenda ito. Oo nga. Sige, tikman ninyo. Wow, Sophia, hindi ko alam na napakaganda rin pala ng mga dessert mo. manugang na babae. Ang galing-galing mo talaga. O, mula ngayon, mag-i-enjoy na talaga ako. Basta nagustuhan ninyo.
Ito ay higit pa sa bagay sa panlasa natin. Ito ay kasing ganda ng mga dessert mula sa senior pastry chef sa isang 8 bituing hotel. Hindi ito kailanman mas mababa. Talaga, nasa parehong antas. Hindi ba? Talagang tama, hindi lang maganda. Pero ang texture ay makinis na makinis. Ang tamis ay perpekto. Matamis pero hindi nakakaumay. Ito ay tunay na nasa antas ng isang senior pastry chef sa 8 bituing hotel. Masyado kayong mapagbiro. Ay nako, sa dami ng nangyari ngayong araw, nakalimutan ko talaga ang trabaho. Ano ang dapat kong gawin? Oo, Sofia. Nasaan ka na ba? Ang tagal-tagal mo. Napakaraming trabaho sa hotel na nakapila para sa'yo. Kaya mo pa bang gawin ang trabaho mo? Amo, pasensya na po. May emergency po kasi sa bahay. Pwede po bang mag-leave ako ngayong araw? Mag-leave? Sige. Mag-leave ka. Sa totoo lang, huwag ka nang bumalik. Kailanman. At tungkol sa sahod mo ngayong buwan, huwag mo nang isipin na makuha pa yon. Hoy. Amo, na-fire lang ako. Ano na ang gagawin ko ngayon? Sofia, anong nangyari? Pina-fire ako ng amo ko. Ay, iha. E di huwag ka nang pumasok. Ayos. Dito ka na lang sa bahay. At sama-sama tayo ng matandang ito. Hindi. Ang dami na ninyong natulong sa akin. Kung hindi ako magtatrabaho, hindi ako makakatulog ng mahimbing. Ay, ikaw. Ang babaw mo naman. Ganito na lang. Yung senior pastry chef sa hotel ko ay nag-resign lang. Wala pa kaming nahahanap na kapalit sa galing mo. Subukan mo kaya? Sa galing ni Sofia. Walang problema yan. Parang hindi tama. Hindi naman malaking bagay. Kung papayag ka, malaking tulong iyon sa akin. Tatawagan ko na lang ang manager ngayon din para ma-hire ka. Hindi. Gusto ko lang mag-isa. Walang special treatment. Sasabihin ko na lang sa staff ko na pupunta ka para magpa-interview. Ganoon pa man, sa galing mo, ang pag-apply sa posisyon ng senior pastry chef. Hindi magiging problema iyon. Ang galing naman. Ginang de la Cruz. Narito na kami. Sige. Hoy, Sofia. Hindi ba't marami akong baniling damit para sa'yo? Bakit itong lumang damit pa rin ang suot mo? Masyadong mahal ang mga damit na yun. At hindi ako sanay na isuot ang mga yun. Sa tingin ko, ang suot ko ngayon ay ayos na. Mauna na ako sa loob. Sige. Sana ay maayos ang iyong unang araw. Ginoong de la Cruz, kung ibang babae ito, ipinagmamalaki na nito ang iyong kapangyarihan. Nagpapakitang gilas sa lahat ng dako, at nagpapakita ng kapalaluan. Ngunit si Ginang de la Cruz, talagang hindi siya karaniwang babae. Si Sofia ay talagang may espesyal na alindog. Nakakabighani. Tara na. Opo, Ginoong de la Cruz. Magmaneho ka. Hoy, tatay. Isabela, nandyan ka na ba? Makinig ka sa akin. Buong gabi akong nagmakaawa kay Ginoong de la Cruz para makuha mo ang napakagandang oportunidad na ito. Ang Hotel Serenity ay ang tanging 8 bituing hotel sa buong lungsod ng Dagat Tanaw. Kailangan mong mag-iwan ng magandang impresyon. Huwag kang mag-alala, tatay. Alam mo namang magaling ang iyong anak na babae, di ba? Ang ibig kong sabihin, itong si Ethan de la Cruz ay hindi pa kasal at walang anak. Kung mapapakasalan mo siya at bigyan siya ng 1 o 2 anak, ang pamilya Santos ang maghahari sa buong lungsod ng Dagat Tanaw. Huwag kang mag-alala, tatay. Sa isang anak na katulad ko, napakatalino at maganda, wala akong maisip na lalaki na makakatanggi sa pinagsamang alindog ng aking ganda at pagluluto, dobleng tukso. Sa lalong madaling panahon, ang lungsod ng Dagat Tanaw ay magiging ating pamilya ang mamumuno. Ganyan ang aking anak. May ambisyon ka. Salamat, tatay. Sige, hintayin muna natin. Hoy. Paumanhin po. Ito ay isang 8 bituing business hotel. Maaari ko bang itanong? Ang kailangan ninyo? Hello, narito ako para mag-apply ng trabaho. Saan galing itong probisyanong ito? Narito ako para simulan ang aking bagong posisyon. Oh, kaya pala si Binibining Santos. Paumanhin po at hindi ko kayo agad nabati. Tara po rito. Mula sa korporasyon ng Santos, dumating na si Binibining Isabela Santos. Hoy. Paano naman ako? Narito rin ako para mag-apply. Saan nanggaling itong probisyanong ito? Alam mo ba na ito lang ang 8 bituing business hotel sa buong lungsod ng Dagat Tanaw? Hindi ito isang liblib na kainan. Maghandang mabuti ngayon. Ang bagong pastry chef mula sa korporasyon ay darating sa ilang minuto lang.
Anong itsura ng isa? Galing sa korporasyon. Ang isa ay senior pastry chef, ang isa pa ay ordinaryong gumagawa ng panghimagas. Kaya, alin ang alin? Hindi ba halata, Binibining Santos ay anak ng Ginoong Santos, ang pinuno ng korporasyon ng Santos. Hindi lang siya maganda, mayroon din siya ng master's degree sa ibang bansa, sa pastry arts. At siya ay kakapanalo lang ng internasyonal na kompetisyon ng pastry. Siyang siguradong senior pastry chef. Kung ang isa pa, siya ay 50 na. Hindi lang siya matanda, wala rin siyang edukasyon o karanasan. Ang huli niyang trabaho ay bilang janitor. Paano makakapunta ang isang tulad niyan sa ating Hotel Serenity? Siya ay malamang kamag-anak ng isang tao. Kinamumuhian ko ang mga taong nakapasok dahil sa koneksyon. Dapat nating turuan siya ng leksyon. CJ, nandito siya. Nandito ang Binibining Santos. Talaga. Bilis, sumama ka sa akin para batiin ang Binibining Santos. Saan galing ang probinsyano na ito? Alam mo ba, ito ang tanging 8 bituing business hotel sa lungsod ng Dagat-Tanaw. Hindi liblib na kainan. Talagang narito ako para sa interview. Kahit totoo iyan, ito ang suot mo sa interview. Basahan ba ito galing sa bahay mo? Ay nako, Binibining Santos, ang pagbisita mo ay isang malaking karangalan para sa hotel namin. Sa dakong ito po. Maligayang pagdating, Binibining Santos. Hoy, hoy, hoy. Boss, ikaw si Sofia Reyes. Oo, ako nga. Sundan mo ako. Binibining Isabela, para sa iyo ito. Ang uniforme para sa senior pastry chef. Dito ang palitan. Heto ang sa iyo. Magpalat ka na. May paparating na assessment. Kapag pumasa ka sa assessment, magiging kwalipikado ka na para magtrabaho bilang isang ordinaryong pastry cook sa Hotel Serenity. Kapag bumagsak ka, bumalik ka kung saan ka nang galing. Ethan, ikaw ang nag-anyaya sa akin dito para mag-apply bilang senior pastry chef. Paano naging ordinaryong pastry cook na lang kung pareho naman tayong nag-apply dito? Bakit siya hindi kailangan ng assessment? Bakit siya hindi kailangan ng assessment? Bakit ako kailangan ng assessment? Sabihin mo sa kanya. Sino ka ba? Anong karapatan mong ikumpara ang sarili mo kay Binibining Isabela? Anak siya ng may-ari ng korporasyon ng Santos, ang pangalawang pinakamalaking konglomerato sa lungsod ng Dagat-Tanaw. At saka, may master's degree siya sa pastry arts mula sa ibang bansa. Ang rising star ng pastry world. At hindi lang iyon. Ang aking ama ay nakikipag-usap na kay Ethan tungkol sa aming kasal. Anumang araw na ngayon, magiging ang asawa ng amo ng hotel na ito. Akala mo makakapantay ka sa akin. Malayo ka pa. Ano? Ako, ang magiging may bahay ng hotel na ito sa hinabahaba ng panahon. Akala mo makakalaban mo ako. Sasabihin ko sa'yo na umuwi ka na lang at alagaan mo ang iyong apo. Talaga bang pakakasalan niya si Ginoong de la Cruz? Siyempre naman, Sila ang magandang pagtatambal, isang perpektong mag-asawa. Ikaw, Sofia Reyes, na napakababa ng estado. Ano ba ang iniisip mo? Eksakto, sa buong lungsod ng Dagat-Tanaw, sino ang hindi nakakakilala sa reputasyon ng aming Binibining Isabela? Ikaw, na nakapasok sa pamamagitan ng koneksyon. Anong lakas ng loob mong ikumpara ang sarili mo sa aming Binibining Isabela? Sino ang sinasabi mong nakapasok sa koneksyon? Ano ang mali sa pagsasabi niyan? Ano? Nagawa mo ng manghamon, di mo pa aminin. Sige. Kung ganoon, hahamonan ko siya. Ikaw, isang maruming janitor. Akala mo karapat-dapat kang humamon sa aming Binibining Isabela. May tao ba dyan? Itapon niyo itong baliw na bruha na galing sa kung saan. Dito. Hoy, hoy, hoy. Ano ang ginagawa niyo? Bitawan niyo ako. teka, Binibining Isabela, ano ang utos ninyo? maganda ang mood ko ngayon. Kaya bibigyan ko siya ng isang pagkakataong hamunin ako. Hayaan mong matalo siya at lubusang umamin ng pagkatalo. Sige. Ang sino mang matalo ay kailangang isuko ang posisyon bilang senior pastry chef. Hindi. Napakadali naman yan para sa'yo. Kung ikaw ang matalo, kailangan mong lumuhod at tawagin akong, "Kamahalan, nagkamali ako." Ano? Kapag ikaw ang natalo, gagapang ka sa lobby ng hotel, sumisigaw, "Kamahalan, nagkamali ako." Iyon ang parusa mo dahil nangahas kang hamunin ako. Mahigit 30 taon na akong gumagawa ng mga dessert. Mukhang nasa 20 lang ang edad niya. Hindi ko dapat matatalo sa kanya. Paano kung matalo ka? Humph! Katawa-tawa. Paano ako matatalo sa'yo? Kung matalo ako, luluhod ako at hihingi ng tawad sa'yo. Sige, kasunduan yan. Wala ka talagang alam sa limitasyon mo.
Mabuti. Sa loob ng 2 araw, pupunta si Ginoong Garcia sa lungsod ng Dagat Tanaw para pumirma ng kontrata kay Ginoong De La Cruz na isang malaking kontratang 40 milyong dolyar. Ang aming hotel ang maghahanda. Si Ginoong Garcia ay isang kilalang eksperto sa pagkain sa buong mundo. Sa oras na iyon, kung sino sa inyong dalawa ang gumawa ng dessert na magpapasaya kay Ginoong Garcia, ang siyang mananalo. Gusto kong makita kung anong kasanayan mayroon ka para manggahas na hamanin ang aming binibining Isabela. Hick! Alam mo ba kung ano ang dessert? Kung hahamunin mo ako, matatalo kang lubusan. Huwag kang mag-alala. Hindi ako matatalo. Anong klaseng dessert ang dapat kong gawin? Sofia, anong problema? Matagal ko nang gustong gumawa ng bagong dessert pero wala akong inspirasyon. Tumigil ka muna sa pagtatrabaho. Heto, uminom ka ng tsaa ng Osmendos. Ako ang nagtimpla nito para sa'yo. Nakakatulong ito sa morning sickness mo. Osmendos. Mangga. Naisip ko na. Ethan, buti na lang nandito ka. Salamat. Tara, Ethan, bilisan mo, tikman mo nga, ano ang lasa? Halika. Kumusta? Masarap. Talaga. Huwag mo akong bulahin. Napaka-importante nito para sa akin. Hindi ako nagsisinungaling, talagang masarap. Ayos, ayan na. Medyo mali ang kulay. Kailangan kong maghanap ng paraan para mapabuti ito. Ito si Ginoong Garcia, ang pinakadakilang bisita ng aming hotel. Ang paligsahan ngayong araw ay huhusgahan ni Ginoong Garcia. Si Ginoong Garcia ay isa sa mga nangungunang gourmet sa buong mundo. Ang mga pagkaing masarap na kanyang natikman, libo-libo na ang bilang, kung hindi man 10,000. Hindi siya madaling malilinlang ng simpleng lutong probinsya, nang ganoon kadali. Ginoong Garcia, ang ginawa ko ay gintong Osmendos. Ginoong Garcia, Siya ang dakilang bisita ng aming hotel, kaya natural lang na siya ang unang tumikim ng dessert ni Binibining Santos. Sino ka ba? Ginoong Garcia, pakisubukan po muna ang dessert ni Binibining Santos. ang dessert ko ay tinatawag na nahuhulog na cherry blossoms. Ginawa ito gamit ang black peel chocolate shell na may halo ng pulbos ng matcha ng hapon. Tungkol naman sa palaman, pinalitan ko ito ng pulot ng cherry blossom at French fresh cream na hinalo para maging mousse. Ang matcha ay hindi lamang nagpapaganda ng kulay, kundi ang bahagyang pait nito kapag hinalo sa tamis ng cherry blossom ay nagdaragdag ng higit pang layer sa lasa at nagbibigay ng mas mayamang karanasan sa flavor. Binibining Santos, tunay nga kayong karapat-dapat sa inyong reputasyon. Ito ang pinakamagandang French pastry na natikman ko. Kahit sa buong bansa, napakahusay nito. Salamat sa papuri, Ginoong Garcia. Ikaw naman. Ginoong Garcia. Susunod, pakisubukan po naman ang aking gintong Osmanthus Crystal na mousse. Ang dessert na ito ay tinatawag na gintong Osmanthus Crystal na mousse. Ang mga petals ng autumn osmanthus ay nagkakalat, parang mga bituin na nakalatsa. Masarap na mousse ng mangga. Malamig at parang silk ang smoothness. At natutunaw sa bibig mo. Nakatutulong din ito para magpainit ng lungs. At mag-alis ng cold at sakit. Grabe, hindi ko inakala na magagawa talaga niya ang ganitong kahangahangang dessert. Tingnan mo lang, gusto mo na tikman. Hindi pwede. Paano ang isang simpleng cleaner ay may ganitong magandang taste? Ano ang silbi kung maganda lang ang itsura? Ang pinakamahalaga sa pagkain ay ang lasa. Sino ang mag-aakala na ang matandang bruha na katulad mo ay talagang makakagawa ng ganitong exquisite dessert? Pero walang paraan. Napapayagan ko kang manalo. PFFT. Kasuklam-suklam. Ito, ano ito? Wala itong lasa. Ito. Paano ito nangyari? Bakit hindi posible?
Talaga bang inisip mo na gamit ang pangit na jelly, makakatalo ka sa Binibining Santos? Itong ginawa mo ay isang panghimagas? Sinusubukan mo bang makadiri sa akin? Sabihin mo kay Ginoong de la Cruz, wala na ang kasunduan, wala na. Hindi totoo yan. Ginoong Garcia, pakiusap, kumalma ka. Paalisin ko ang matandang babaeng ito, ngayon din. Paalisin? Masyadong mabait iyan. Si Ginoong Garcia ay malapit ng pirmahan ang isang 40 milyong dolyar na kasunduan. Kasama si Ginoong de la Cruz, ang 40 milyong dolyar na butas na iyon, kahit ibenta siya, hindi ito mababayaran. 40 milyong dolyar. 3 araw pa lang ako dito. At nakagawa na ako ng malaking sakuna. Paano ko ipapaliwanag ito kay Ginoong de la Cruz? Teka, pinatikim ko kay Ginoong de la Cruz ito sa bahay. Siya ay nagustuhan ito. Paano ito nagiging masama ang lasa? Nakuha ko na. Dapat ginulo mo ito. Ang matandang babaeng ito ay nangahas na manira kay Binibining Santos. I report ko ito kay Ginoong de la Cruz. Ito ang pagkakataon ko para sa promosyon. Katawa-tawa. Para harapin ka, hindi ko na kailangang manggulo. Natalo ka sa pusta, magbayad ka na. Lumuhod at tawagin mo akong kamahalan. Kung gagawin mo ito ng maayos, baka ako ay makiusap pa kay Ginoong Garcia. Talagang hindi. Ayaw mong lumuhod. Mga gwardiya, Hoy, anong ginagawa ninyo? Bitawan ninyo ako. Matagal-tagal na rin. Mula nung huli mong inspeksyonin ng Hotel Serenity, tingnan natin. Ginoong de la Cruz, hindi naman ito tungkol sa pag-inspeksyon ng trabaho. Gusto mo lang talagang makita ang asawa mo. Ang dal-dal mo. Hello. Ginoong de la Cruz, kailangan mong pumunta rito kaagad. May babaeng nagangalang Sofia Reyes, ang nagkakagulo sa hotel. Ininsulto niya si Binibining Isabela. Ano? Pupunta ako dyan. Ano na ngayon, hindi ka pa rin kumbinsido? Ako ang gumawa at pinatikim ko kay Ginoong de la Cruz. Sobrang nagustuhan ito ni Ginoong de la Cruz. Talagang imposibleng. May mali sa lasa ng dessert na ito. Katawa-tawa naman. Dahil ikaw ang gumawa, si Ginoong de la Cruz mismo ang dapat tumikim. Sino ka ba? Si Ginang de la Cruz. Lesiu, si Ginang de la Cruz, para bang karapat dapat siya sa titulong iyon? Gusto kong makausap si Ginoong de la Cruz. Nagbibiro ka ba? Akala mo bang basurang galing sa ilalim ng lipunan tulad mo? Ay karapat dapat na makita ang nobyo ko. Kahit na dumating siya, sa tingin mo ba tutulungan ka niya? O ako? Tama. Si Binibining Isabela ang nobya ni Ginoong de la Cruz. Ang magiging may bahay ng korporasyon ng de la Cruz. Talagang hindi tutulungan ni Ginoong de la Cruz ang isang dayuhan tulad mo. Nakakatawa. Imposible yan. Tiyak na hindi ganoon. Si Ginoong de la Cruz. Tama na yan. Ako ang kamahalan dito. Kaya, tatawagin mo ba ako ng ganoon o hindi? Ayaw ko. CJ, ngayon, papag-aralan kita. Walang ingat na probinsyano. Tigil. Tumigil ka dyan. Ethan, anong ginagawa mo rito? Sofia, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. May gustong magpaliwanag kung ano ba talaga ang nangyayari rito. Ethan, dahil lahat ito sa magandang binibining ito. Sobrang taas ng tingin niya sa sarili niya, at ipinilit niya na hamunin ako. At ang resulta, ang mga hamak niyang jelly, ay na-offend si Ginoong Garcia. Tama, Ginoong de la Cruz. Galit na galit si Ginoong Garcia kaya kinansela niya ang buong order. Ginoong de la Cruz, ang dessert ninyo rito ay walang lasa talaga. Ito ba ay dahil minamaliit ninyo ang isang tulad ko o dahil lang ang inyong hotel ay ganito lang kaina? Hindi, ako. Huwag kang mag-alala, nandito na ako. Ang dessert ni Sofia ay hindi lang nakakaakit sa mata, kundi pambihira rin ang lasa. Ito ay tunay na obra maestra sa mga dessert, kahit na maganda rin ang dessert ni Isabela. Kung ikukumpara kay Sofia, halatang may agwat. Bilang isang gourmet, paano hindi ito matikman ni Daniel Garcia? Ginoong Garcia, kanina mo lang sinabi na walang lasa talaga ang dessert na ito. Pero sa tingin ko, ang malambot na layer ng mousse, na sinamahan ng nakakapreskong jelly ng tiyan ng Osmendos, ay matamis, malambot, at makinis. Maituturing itong isang tunay na obra maestra sa mga dessert. Ha? Nagdududa ka sa akin? Sa kakayahan kong humusga ng masarap na pagkain? Ang taong ito, Daniel Garcia, ay hindi mukhang nagsisinungaling. Sandali. Klabo. Ginoong Garcia, bago mo sinubukan ang dessert ni Sofia, uminom ka ba ng tubig na ito? Oo.
May halo ito ng pulbos ng klabo. Ano? Pulbos ng klabo. Pansamantalang pinapanghina ang iyong panlasa. Pero pansamantala lang, Ginoong Garcia, bakit hindi mo subukan ulit ang dessert na ginawa ni Sofia? Tingnan mo ang iyong opinyon. HMM. Wow, Osmindusty kasama ang mangga. Napakasariwa at masarap. Matamis pero hindi nakakasawa. At, ang disenyo ng Osmindust flower ay may tradisyonal na elemento ng kultura. Napaka-creative. Sa pagkakataong ito, totoo na, Binibining Sofia Reyes ay talagang mas nakahihigit. Salamat, Ginoong Garcia. Kaya ibig mong sabihin, may naghalo sa tubig ko? Sila talaga ang may kagagawan. Nagsisinungaling ka. Paano ko naman magagawa ang ganoong bagay? Oo, binabangga niya talaga kami. Naiinggit lang siya, sa galing ni Binibining Santos. Kaya sinusubukan niyang suran kami. Mabuti pang magsabi ka na ng totoo. Naka-surveillance ang buong hotel na ito. Kailangan ko ba talagang kunin ng footage? Ethan, matagal nang magkakilala ang aking ama at ang pamilya mo. Bakit siya ang pinapanigan mo, hindi ako? Lucas, kunin mo ang surveillance footage. Opo, sir. Hoy, sandali. Ginoong De La Cruz, nakuha na namin ang footage. Sila ang dalawa, sila ang gumulo sa tubig. Hindi ako makapaniwala na yung matandang bruha ay may mga lihim na baraha pala. Alam mo na ang gagawin. Hindi ko na kailangang ispellingin pa sa iyo. Huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala. Ang kapal ng mukha mo. Ginoong De La Cruz, ako, nagkamali ako. Ginoong De La Cruz, patawad po, hindi ko na uulitin, pangako. Ginoong De La Cruz, nagkamali po ako. Ginoong De La Cruz, nagkamali po ako, hindi na po ako uulit. Ethan, isang maruming janitor lang yan. Anong karapatan niyang kunin ang pwesto ko? Tingnan mo siya, pangit at matanda. Ang pagpapastay sa kanya dito sa hotel ay nagdudulot lang ng baho. Ethan, pinagbuhatan mo ako ng kamay dahil sa probinsyanang ito. Tama na. Wala kang karapatang tawagin akong Ethan. Kung hindi lang nakiusap ang tatay mo na bigyan ka ng trabaho, sa kalidad ng kakayahan mo, paano ka makakapasok sa Hotel Serenity ko? Hindi ako pwede, pero pwede ang probinsyanang ito. Lucas, suntukin mo pa. Anong lakas ng loob mong insultuhin si Ginang De La Cruz? Makinig kayong lahat. Ito si Ginang De La Cruz, ang may bahay ng korporasyon ng De La Cruz. Kung sino man sa inyo ang hindi rumespeto sa kanya, kay Ginoong De La Cruz mismo kayo lalaban. Ano? Si Ginang De La Cruz. Impossible. Ginoong De La Cruz, hindi ka pa nga kasal. Ang personal kong buhay, kailangan pa ng iyong pag-aproba? Ginoong De La Cruz, Ginang De La Cruz. Alam kong nagkamali ako, totoo. Siya ang may kasalanan ng lahat, si Isabela Santos ang may pakanan ng lahat. Siya ang nagutos sa akin. Naiinggit siya sa kakayahan ni Ginang De La Cruz. Kanina, habang humahalik ka sa aking sapatos, ikaw ang maliit kong tuta. At ngayon, sa akin mo ibinabagsak ang sisi. Sasampalin kita. Sofia, paano natin sila dapat ratuhin? Susunod ako sa'yo. Mukhang, Ginoong De La Cruz, may partnership kayo sa negosyo, sa korporasyon ng Santos. Hindi ko hahayaang ang mga problema ko ay magdulot ng abala sa'yo. Pero, ayos lang ako, siguro, kalimutan na lang natin ito. Sofia, masyado ka pang mabait, pero hindi ako madaling mapatawad. Ang asawa ni Ethan De La Cruz, sa isang hotel ng pamilya De La Cruz, ay inapi tao. Gawin sa kanila ang ginawa nila kay Ginang De La Cruz. Ngayon din, opo. Ay. Ginoong De La Cruz, Ginoong De La Cruz, alam ko talaga na nagkamali ako, hindi ko na uulitin. Dapat kay Ginang De La Cruz ka humingi ng tawad. Ginang De La Cruz, Ginang De La Cruz, tanga ako, bulag ako at hindi nakilala ang iyong halaga. Pakiusap, ikaw na ang magpakabait at huwag mo akong paginitan. Patawarin mo ako. Dahil ayaw kang patawarin ng aking asawang si Sofia, ipinaalam ko na mula ngayon, lahat kayo ay tatanggalin sa korporasyon ng De La Cruz. At kung wala siyang pahintulot, hindi na kayo muling makakapagtrabaho rito. Oo. Ginoong De La Cruz, paano mo nagawa yon?
Grabe naman ito. Ako ang tagapagmana ng korporasyon ng Santos. Anong karapatan mong tanggalin ako? Hindi ka ba natatakot na magalit ang aking ama? Salamat sa paalala, Lucas. Mula ngayon, kanselahin ang lahat ng pakikipagtulungan sa korporasyon ng Santos. Opo. Ginoong de la Cruz. Ginoong de la Cruz, nagkamali ako. Pakiusap, ito na lang. Pakiusap dahil sa aking ama. Siya, matagal na niyang kaibigan. Tumigil ka, kung hindi lang. Dahil sa iyong ama, si David Santos, matagal na kitang pinalaya sa mundo ng pastry. Palabasin sila. Ginoong de la Cruz, pakiusap. Ako'y kahabagan. Pakiusap, kahabagan ninyo ako. Ginoong de la Cruz, ako ay, nadala sa kanilang kasinungalingan, at nagkamali ng pag-intindi sa inyo at kay Ginang de la Cruz. Humihingi ako ng paumanhin. Ako ang dapat humingi ng paumanhin. Dahil sa aking hindi maayos na pamamahala, kaya't ang aking koponan ay napasukan ng dalawang tiwaling elemento, paumanhin sa nangyaring eksena. Ilan lang namang tiwaling tao yun, sa isang partner na tulad ni Ginang de la Cruz sa tabi mo, parang binigyan ng pakpak ang tigre. Ginoong de la Cruz, tungkol sa kontratang 40 milyong dolyar, pipirmahan ko na ito kagad. Aalis na ako, mabuti. Napakagaling. Ginoong Garcia, ingat po. Ipinapaalam ko. Simula ngayon. Sofia, bukod sa iyong tungkulin sa Hotel Serenity, bilang senior pastry chef, ikaw rin ang magsisilbing manager ng hotel. Hoy, Manager Reyes. Ay, hindi. Masaya na ako bilang isang pastry chef. Ang pagiging manager ay talagang imposible. Wala akong alam sa pamamahala. Wala talagang kasanayan sa pamamahala. So kulang ka sa karanasan. Tuturuan kita, bilang asawa ko, ang mga bagay na ito, ang haharapin mo rin balang araw. Tama po, Ginang de la Cruz. Dapat po ay hayaan niyong turuan kayo ni Ginoong de la Cruz. Kung hindi, mamimiss ka niya ng sobra. At palagi na lang siyang pupuslit sa kusina ng hotel. Ano nang itsura nun? Wala ka bang ibang magawa? Gusto mo bang bigyan kita ng mas marami pang trabaho? Sige, Ginoong de la Cruz. Aalis na ako ngayon din. Hindi ko na kayo istorbohin, Ginoong at Ginang de la Cruz. Sige. Sige, umalis ka na dyan. So, ang diwa ng pamamahala ng hotel ay ang paglilingkod na nakatuon sa tao, ang paglikha ng mga karanasang higit pa sa inaasahan ng bisita, ang pangunahing misyon ng industriya ng hotel, nakatuon sa tao. Tama. Ay. Ginoong de la Cruz, nagulat ako sa'yo. Ang tagal na nating magkasama, tawagan mo pa rin akong Ginoong de la Cruz. Masyadong formal yun. Ethan, Ha? itong pendanteng jade. Nagpagawa ako ng isa pa. Huwag mo nang basagin ito, ha? Huwag kang mag-alala, iingatan ko ito ngayon. Pamamahala ng hotel ba ang pinag-aaralan mo? Oo, ang hirap-harap. Alam ko ang bawat salita, pero kapag pinagsama-sama na, hindi ko na maintindihan. Ayos lang yan. Gustong-gusto ng mga aklat na gawing komplikado ang mga simpleng bagay. Pero ang pamamahala ng hotel ay hindi natututunan sa isang gabi lang. Kaya, magsisimula na ang kompetisyon ng panghimagas. Maya-maya, ipakikilala kita sa ilang malalaking pangalan sa pamamahala ng hotel. Sa pag-aaral sa kanila, at ang talino mo naman, madali mo lang itong matututunan. MMHMM, ikaw ang bahala. Huwag kang gagalaw. Ethan, lahat ng ipinagawa mo sa akin. Tapos na, ang lahat. Ako, wala akong nakita. Aalis na ako. Huwag kang mag-alala. Opo, sir. Ethan, sobra ang effort mo para sa Sofia, ha? Ang pendanteng jade mo ay hindi madaling gawin. Isang buong buwan ang ginugol ng world-class master carver, Mastro Benitez mismo, para iukit iyon ng mano-mano. At nagpagawa ka pa ng isa na custom-made para sa Sofia. Tigilan mo yan. Sabihin mo na ang punto. Sige, ang bagay na pinapagawa mo, ang kristal na korona ng 8 bituing celestial na pastry chef, ay tapos na. Hindi ko talaga maintindihan. Ikaw ang punong hurado ng kompetisyon ng panghimagas. So ano ba talaga ang balak mo? Gusto kong buong pastry world ay matandaan ang pangalan ng Sofia. Hindi ko na siya pahihirapan, kahit kaunting pinsala pa.
Narinig mo, ang komperensya ng pastry, ay maraming heavy hitters ang sumali. Talagang iniisip ko, kung sino ang magwagi ng corona ngayon. At wala akong ideya, kung ano ang premyo ngayong taon. Sumali rin ang Binibining Santos. Ang desserts niya ay talagang masarap. Talagang iboboto ko siya. Ako rin. Ginang de la Cruz, malapit na magsimula ang banquet. Dapat na pumasok tayo ngayon. Mag-ingat. Sige. May lakas ng loob ka, Sofia Reyes. Ikaw ang dahilan kung bakit nawalan ng maraming partnership ang pamilya namin. Halos mabaon kami sa utang. Hindi ko papayagan yan. Binibining Santos, gaya ng sinabi mo, dinala ko ang pamilya Garcia dito. Sofia Reyes, malapit na magsimula ang palabas. Nanay, gusto ko ng dessert. Hoy, dahan-dahan. Lola. Lola. Fifi, Ginang, nandito ka. Lola, saan ka pumunta? Sobrang namimiss ka ni Fifi. Gusto ko si Lola. Oh, sige na. Hindi na siya ang lola mo. Ayaw ka nga niya. Gusto ko ang lola ko. Tama na. Gusto mo ng palo. Bakit mo siya pinapalo? Oh, tama na ang drama. Ngayong nakipag-ugnayan ka na kay Ginoong de la Cruz, at pinutol mo ang relasyon mo sa amin. Ang ginagawa ko ngayon, tulad ng pagdidisiplina sa sarili kong anak, ay wala ka ng pakialam. Ano ba ang sinasabi mo? Kahit saan man ako, Fifi, ay magiging apo ko pa rin. Ngayong naiisip ko, may sarili ka ng anak at apo ngayon. Noon, para makapang-akit kay Ginoong de la Cruz. Halos ipinahamak mo kaming lahat, nilagay mo pa sa panganib ang mahal mong apo. Halos maging ulila siya. ikaw. Para lang makapangasawa sa pamilya de la Cruz, gagawan mo ng masama ang sarili mong anak. Sofia Reyes, talagang iba ka. Sigurado akong si Ginoong de la Cruz ay hindi pa rin alam ang totoong ikaw. Ito na ang pagkakataon ko. Ang galing ng palabas, talagang kamangha-mangha. Nagtataka ako kung paano ka talaga umangat. Kaya pala, ganyan ang maruming taktika mo. Ikaw nga talaga ay isang maliit na nilalang. Isabela Santos. Ano ang ipinahihiwatig mo? Ipaliwanag mo. Ano, may mali ba akong sinabi? Para umangat, gagawan mo pa ng masama ang sarili mong laman at dugo. Hindi ka labisan na tawagin kang maliit na nilalang. Ay hindi ka labisan. Para lang sa buhay ng mayaman at marangya, pinabayaan niya ang sarili niyang anak at ang kanyang apo. Napakasama ng babaeng iyon. Eksakto, lampas 50 na siya. Nagsusumakit pa rin para sa mayamang lalaki. Napakawalang hiya, isang tulad niya. Paano siya karapat dapat maging Ginang de la Cruz? Hindi ko ginawa iyon. Sumpa ko, hindi ako. Sila ang gumawa. Tayo. Anong tayo? Kami ni Leo Reyes, ang nagpakain at nagbigay ng tirahan sa'yo. At kami pa ang masama dito. Kung hindi dahil sa sanggol sa tiyan niya, sa mahalagang sanggol na iyon, hindi sana kami ni Leo Reyes. Nagtagal ng kalahating buwan sa ospital. Sana nga lang. Maagasan ang kayamanan na iyon. Saka natin makikita kung sino ang matitira para umagapay sa kanya. Nagsisinungaling ka ng todo. Ako ang nagluluto ng bawat pagkain. Ang mortgage, ang mga bayad sa kotse. Ako ang sumasagot sa lahat. Ang ginagawa ninyong dalawa ay pagsamantalahan lang ako. Ano pa bang ginagawa ninyo? Lola, Lola. Umuwi ka na kasama ko. Namimiss ko ang mga pastry mo. Fifi, namimiss ka rin ng lola mo, pero hindi makakauwi ang lola mo. Kasama mo ngayon. Sinabi ko na sa iyo, hindi na siya ang lola mo. Bakit mo pa siya tinatawag na ganoon? Gusto mo bang sampailan kita? Teka, siya, ang nahulog ng kusa. Wala akong kinalaman doon. Ginang de la Cruz, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Ang kapal ng mukha mong tratuhin ng ganoon si Ginang de la Cruz. Sasabihin ko ito kay Ginoong de la Cruz ngayon din. Walang modo kang tanga. Sino ka ba para magsalita ng walang pahintulot? Si Ginoong de la Cruz ay niloloko lang. Nitong kaibig-ibig na babae, nadaya siya. Kapag nalaman na ni Ginoong de la Cruz kung sino talaga siya, itatapon din siya sa kalsada. Ikaw. Hindi ba't ang yabang-yabang mo kanina? Dahil sa iyo, ako'y pinarusahan ng aking ama. Hayaan mong sabihin ko sa iyo, Sofia Reyes. Ang tunay na saya ay hindi pa dumarating. Narito na si Ginoong Santos. Tatay, nandito ka na. Isabela,
Anong nangyayari dito? Tatay. Siya, ang halos, nagpabangkarote sa pamilya natin. Sofia Reyes, o Ginoong de la Cruz, ay nabighani ng maliit na nilalang na ito. Tama, Ginoong Santos. Para lang makapag-asawa sa pamilya de la Cruz, isinakripisyo pa niya ang sarili niyang anak. Dapat mong alisin ang salot na ito. HMPH. Dahil lahat ito sa babaeng ito, sinira niya ang mga plano ko. Kung hindi, sa ngayon, si Isabela ay napangasawa na sana sa pamilya de la Cruz. At ang pamilya Santos natin ay umuunlad na sana ngayon. Ang hadlang na ito, kailangan kong alisin. Ikaw, masamang matandang babae, ni hindi ka karapat-dapat na narito sa kompetisyon ng panghimagas. Mga gwardya, ilabas siya rito. Ginoong Santos. Hindi totoo yan. Pakiusap. Hayaan ninyo akong magpaliwanag. Magpaliwanag. Ano pa ang ipapaliwanag mo? Ang pagpapalabas sa'yo ay sobra-sobra na para sa'yo. Sino ang may lakas ng loob na hawakan ng aking asawa? Sofia, okay ka lang? Okay lang ako. Ang lakas ng ipinakita mong puwersa, Ginoong Santos. Naglakas loob kang hawakan ng taong pinoprotektahan ko, Ginoong de la Cruz. Kung maaari akong maging diretsahan, alam mo, dahil sa iyong estado at posisyon, ang mga babaeng humahabol sa iyo ay nasa lahat ng dako. Itong si Sofia Reyes, siya ay isang mapaninlang na matandang babae, hindi siya karapat-dapat sa iyo. Kaya, Ginoong Santos, anong klaseng babae sa tingin mo ang karapat-dapat sa akin? Ginoong de la Cruz, alam mo, malinaw naman, ang aking anak na si Isabela. Maganda at mabait ang puso ni Isabela. Ang mahalaga ay, mayroon siyang master's degree sa pastry arts mula sa ibang bansa. Siya ay nagtapos ng master's degree mula sa ibang bansa. Pinakamahalaga, ang aking anak na si Isabela ay may nararamdaman para sa iyo simula pa noon. Ethan, matagal na kitang gusto. Si Sofia Reyes ay hindi talaga karapat-dapat sa iyo. Hindi mo nga alam ang mga bagay na ginawa niya, di ba? Para makapag-asawa sa pamilya de la Cruz. Muntik na niyang ipinapala ng halos mamatay ang sarili niyang anak. Kung naaalala ko ng tama, ako ang nagbigay sa kanila ng leksyon. Ano? Hulihin sila. Nagkita na naman tayo. Naaalala kong sinabi ko sa'yo, huwag mo na akong muling makita. Ginoong de la Cruz. Nagkamali kami, ipagpaumanhin niyo kami. Ikaw, Ano ba ang nangyayari sa inyong dalawa? Ginoong de la Cruz. Amin ang kasalanan. Kami ay walang utang na loob. Binago namin ang katotohanan. Nakikinabang lang kami kay nanay. Ipagpaumanhin niyo kami. Ganun pala ang nangyari. Kasuklam-suklam ang anak at manugang na iyon. Ginoong de la Cruz. Talagang alam kong nagkamali ako. Pakiusap. Patawarin ninyo kami. Ginoong de la Cruz. Lola, pakisagi po si nanay at tatay. Sige, pababayaan ko kayo ngayon. Salamat po, Ginoong de la Cruz. Salamat po, Ginoong de la Cruz. Ginoong Santos, may iba ka pa bang sasabihin? Mga kababayan, nais kong ipahayag ang premyo para sa nagwagi sa unang pwesto sa kompetisyon ng panghimagas ngayong araw. Bukod sa pagtamo ng bagong itinaas na titulong 8 bituing celestial na pastry chef, ang nagwagi ay makakatanggap din ng karagdagang bahagi sa aming korporasyon ng De La Cruz na 1%. Ang 8 bituing celestial na pastry chef na posisyon ay matagal na walang nakukuha. Tamang-tama na para may mag-angkin nito. Sino kaya ang magiging napakaswerte? Hindi lang para makuha ang korona ng 8 bituing celestial na pastry chef, pati para matanggap ang 1% ng stake sa korporasyon ng De La Cruz, 10 milyong piso sa dividends. Ahem. Ang 8 bituing celestial na pastry chef na karangalan ay siguradong mapupunta sa anak kong babae, Isabela, para sa iba. Wala sa kanila ang may pagkakataon. Totoo, nag-specialize ang Binibining Santos sa pastry arts sa pag-aaral niya sa abroad. Ang titulo ng 8 bituing celestial na pastry chef ay malamang mapupunta sa kanya. Hayaan mo akong mauna sa pagbati sa Binibining Santos. Aasahan ka namin para tulungan kami. Huwag kayong mag-alala. Ang 8 bituing celestial na pastry chef na titulo ay parang akin na. Kapag dumating ang panahon, hindi ko kayo malilimutan. Narinig ko na gumagawa rin ng panghimagas ang Ginang de la Cruz. Siya ang kasalukuyang punong pastry chef sa Hotel Serenity. Sino kaya ang mas magaling? Ang Ginang de la Cruz o ang Binibining Santos? Oh, huwag na. Ang Sofia ay nagumpisa sa pinakamababa. Baka ginamit niya ang lahat ng lakas niya sa pagpapasaya sa Ginoong de la Cruz para sa mga panghimagas niya. Alam mo ang ibig kong sabihin. Oh, Ginoong de la Cruz, tingnan. Ihain na kaya ang mga panghimagas? Ang lahat dito ay hindi na makapaghintay para bumoto. May tao. Ilabas ang mga panghimagas.
Ang Ginoong Garcia noon, patuloy niyang pinapaboran ang Sofia. Pero sa kompetisyon ng panghimagas ngayon, lahat ng malalaking tao ay bumoto ng publiko. Tingnan natin kung paano niya ako matatalo. Ang tamis ng almendres, kasama ang lambot ng malagkit na bigas, at ang nakakapreskong lamig ng katas ng parila. Ang texture ay malambot at parang cream. Ito ay ang pinakamagandang panghimagas na kinain ko sa kompetisyon ng panghimagas na ito, at kasama ang hitsura niya. Ito ay halos isang obra ng sining. Napaka-creative nito. Gusto ko talagang malaman, alin ang henyo sa pagluluto na gumawa nito. Ito ay tiyak na gawa ng Binibining Santos. Ginawa mo ito, tama. Ibinoboto namin ng Binibining Santos. Ang puding ng takip silim na hamog ng Binibining Santos. Karapat-dapat talaga. Well, sa tingin ko, ang puding ng takip silim na hamog ay mas mukhang gawa ng Binibining Reyes. Simula pa noong natikman ko ang mga dessert niya dati, hindi ko na ito nakalimutan. Ginoong Garcia ay nagbibigay puri sa dessert ni Sofia. Ibig sabihin, ang bagong 8 bituing celestial na pastry chef. Ay siya. Siyang talaga. Malinaw ang resulta. Ang puding ng takip silim na hamog ay, sa katunayan, gawa ng aking asawa, Sofia. Kaya, ang titulo ng bagong 8 bituing celestial na pastry chef ay dapat na sa kanya. Ethan. Ito, ako. Sofia, nanalo ka sa kompetisyon, sa sarili mong kakayahan. Karapat-dapat ka. Congratulations, Ginang de la Cruz. Ang iyong mga kakayahan ay tunay na katapat ng titulo ng 8 bituing celestial na pastry chef. Sofia Reyes, mas mataas ang pag-angat sa iyo ngayon. Mas matindi ang pagbagsak mo sa huli. Sofia, narinig mo ba yon? Karapat-dapat ka talaga sa titulong yon. Alaynan. Ang tiyan ko, bigla na lang sumasakit. Ngayong nabanggit mo, sumasakit na rin ng kaunti ang sa akin. Ito siguro para bukas. Ang masa para sa dessert ni Sofia. Sofia, ikaw na maliit na nilalang. Maglakas loob kang sumalungat sa akin. Sa pagkakataong ito, wawasakin kita ng lubusan. Tatay. Ayos ka lang ba, tatay? Yung dessert na yon, may mali doon. Ethan, nalason sila. Ang kapal ng mukha mo, Sofia Reyes. Hinayaan mong malason ang dessert. Nilason mo ang dessert. Paano nangyari yun? Hindi ako. Wala akong nilason. Paano magiging karapat-dapat ang isang babaeng tulad mo sa titulong 8 bituing celestial na pastry chef? Tumawag ng pulis. Bilis, tumawag ng pulis at ipaaresto siya. Hindi ako yun. Bakit ko kayo lalason? Hanggang ngayon, ikinakaila mo pa rin. Ikaw ang gumawa ng dessert na ito. Kung hindi mo inilagay ang lason. Ako ba? Inaakusahan mo si Sofia na nilason sila. May ebidensya ka ba? Ginoong de la Cruz, dahil umabot na sa ganito. Sinusubukan mo pa rin ba talagang protektahan siya? Tumawag na ako ng pulis. Tingnan natin kung paano mo siya mapoprotektahan ngayon. Sinong tumawag ng pulis? Ako, pulis, ang babaeng ito, ay naglagay ng lason sa dessert. Ginang, pakikipagtulungan po sa aming investigasyon. Sumama kayo sa amin. Pulis. Hindi ako yun. Sinusumpa ko. Hindi ako yun. Alam ko kung sino ang gumawa. Sino? Siya. Ako, Ginoong de la Cruz, kahit na hinahangaan kita, hindi mo naman pwedeng ipapasan sa akin ang kasalanan ng asawa mo. Nandito mismo ang mga pulis. Bakit mo naman naisip na wala akong ebidensya? Gayunpaman, nasira ang footage ng surveillance sa kusina. Ginoong de la Cruz, hindi mo naman sinira ang footage na yon para lang takpan ang asawa mo, di ba? Sa tingin mo, dahil nasira ang surveillance sa kusina, ay hindi nakita kayang galawin? Alam na alam ni Ginoong de la Cruz na may magpapakalat sa mga dessert. Kaya kagabi, pinagbantayan niya agad ang lugar. Lahat ng ginawa mo, nakuha ko sa kamera. Ako ay, nakikisabay lang sa maliit mong laro. Bigyan mo ako niyan. Pulis, Pulis, narito ang patunay na nilason niya ito. Siya ay inyo na. dalhin siya palayo. Hindi, wag mo akong dalhin. Tatay, bilisan mo, sagipin mo ako, tatay. Pakiusap. Ikaw nakahihiyan. Anong lakas ng loob mong maglason? Isabela, huwag kang mag-alala. Ilalabas kita sa loob ng ilang araw. Dalhin siya palayo. Buti na lang hindi nakamamatay ang lason. Lahat ay uminom na ng antidote. At ayos na ngayon. Magaling. Liam, Ginoong Santos, ngayon, hindi ba dapat ayusin na natin ang ating score? Ginoong de la Cruz, ang insidente ng pagkalason kay Isabela ay walang kinalaman sa akin. Gusto mo sanang pakasalan ako ni Isabela para maaga mo ang korporasyon ng de la Cruz at makontrol mo ang merkado, tama ba? Ginoong de la Cruz, ikaw, ano ba ang pinagsasasabi mo?
Naimbestigahan ko na ang lahat. Pinapangakit mo si Isabela sa akin para mapasok ko ang pamilya de la Cruz. Ngayon, nakikita mo si Sofia bilang banta. Naimbestigahan ko ang bawat insidente at malinaw na ang lahat ngayon. Ginoong de la Cruz, aminado ako, nagkamali ako, hindi ko na uulitin. Pakiusap, huwag mo akong pag-initan. Patawarin mo na ako, ay utos mo na. Mula ngayon, sino mang makikipagtulungan sa korporasyon ng Santos, ay kalaban ko, si Ethan de la Cruz. Ginoong de la Cruz, hindi mo pwedeng gawin ito. Kung gagawin mo, malulugmok ang pamilya Santos ko. Ginoong de la Cruz, itapon siya sa labas. Ginoong de la Cruz, Ginoong de la Cruz, hindi mo pwedeng gawin ito. Ethan. Ngayon, mayroon pa bang taututol sa pagtanggap ni Sofia sa titulo ng 8 bituing celestial na pastry chef? May taututol ba? Para sirain si Ginang de la Cruz, nilason talaga tayong lahat ni Isabela Santos. Napakasama naman yan. Tama, si Ginang de la Cruz ang may tunay na talento at integridad. Ang titulong 8 bituing celestial na pastry chef ay para lamang kay Ginang de la Cruz. Tama, si Ginang de la Cruz ang dapat na 8 bituing celestial na pastry chef. Karapat dapat siya. Sinusuportahan namin si Ginang de la Cruz. Sofia. Ang ganda-ganda mo talaga. Salamat, Ethan. Ginoong de la Cruz, hindi nyo ito magagawa sa akin. Ginoong de la Cruz. Ako, si David Santos. Ang buong buhay kong pinaghirapan. At ngayon, lahat ay wala na. Halo, Zoe, Sofia. Ngayong hapon, may reunion ng high school. Hindi ka pa nakasama sa kahit isa sa matagal. 20 taon na. Dapat kang sumama. Zoe, ako. Isa kong dating kaklase. Gusto niyang sumama ako sa reunion. Napaka-busy ko lang sa pagsubok mabuhay. Hindi ako nakasama sa kahit ano. Miss ko siya, alam mo. Dapat kang sumama. Pagkatapos, papapunta ko Lucas para sundo ka. Pero marami pang gagawin sa hotel. Huwag mong alalahanin ang hotel. Maghahanap ako ng tao para tumakbo sa shift mo. Talaga, magaling. Ang kahangahangang manugang ko, narinig ko kamakailan, alam mo, may grupo na lumipat sa lungsod ng Dagat Tanaw. Mapanganib sila, partikular na target nila ang mga babae at bata. Dapat kang maging sobrang maingat. Paano kung dalhin mo ang 2 bodyguard? Ginang de la Cruz, huwag kang mag-alala. Kahit gaano sila kapangahas, hindi sila maglakas loob. Magnakaw ng tao sa liwanag ng araw. Bukod pa, pagdadala ng mga bodyguard sa reunion, ay mag-aakit ng sobrang atensyon. Nanay, please, huwag kang mag-alala. Pagkatapos, papadala ko Lucas para kunin siya. Magiging maayos. Totoo iyan. Malaki ang lungsod ng Dagat Tanaw. Ano ang posibilidad na sila ay magkataon na target? Ang kahangahangang manugang ko. Ginang de la Cruz, uwi na ako sa opisina. Kapag tapos ka na, tawagan mo lang ako. Nakakakita ba ako ng tama? Yung babaeng bumaba sa mamahaling kotse ay si Sofia Reyes. Naalala ko. Sobrang hirap siya noon. Paano siya yumaman? Hindi nyo ba alam? Narinig ko, buntis siya sa anak ng isang bagong yaman. Talagang nagbago na ang buhay niya, at naging mayamang asawa na. Lampas 50 taon na siya. Nagpapaangat pa rin gamit ang anak. Ang mga galaw ni Sofia ay tuso pa rin tulad ng dati. Naalala ko. Noong high school, ninakaw pa niya yung lalaking gusto ni Chlo. Tama ba, Chlo? Anyway, ano ba ang maganda sa isang bagong yaman? Ang asawa ko ay ang kanang kamay sa korporasyon ng De La Cruz. Ang asawa niya, hindi karapat-dapat na magsinelas ng asawa ko. Ano ba ang nangyayari sa inyo? Ang tagal na nating hindi nakikita si Sofia. Wala ba kayong masasabing maganda? Zoe, alam naman nating lahat na ikaw at si Sofia ay matalik na magkaibigan noong high school. Siyempre, ipagtatanggol mo siya. Ikaw. Lagi kong kinaiinisan si Sofia Reyes, yung klaseng babaeng malandi. Tignan natin kung paano ko siya ibababa sa kanyang lugar. Sofia. Nandito ka na. Namiss kita talaga. Zoe. Mahigit 20 taon na. Namiss ko rin kayo. Halika, Sofia, umupo ka. Okay lang ako. Chloe, anong ginagawa mo? Ako ang tipo na natural na allergic sa mga malaswang babae. Chloe, anong ibig mong sabihin?
Matagal na tayong kaklase. Anong sama ng loob ang hindi mo mapatawad? Sophia Reyes. Tigilan mo ang pagiging innocent. Ang mga madumi mong sikret, alam na alam namin. Sino ang niloloko mo? Anong pinagsasabi mo? Mahigit 50 taon ka na, pero nakakapit ka pa sa isang bagong yaman. Nagbubuntis para umangat sa lipunan, at naglalaro ng mga maduming laro, at sa tingin mo hindi dapat naming pag-usapan. Hindi ba kayo titigil? Kaklase tayong lahat dito. Bakit lagi mo binubuli ang Sofia? Sofia, huwag mo lang silang pansinin. Binubuli namin siya. Ano ba sa iyo? Sabihin ko sa iyo, Sophia Reyes, ang asawa ko ay ang pangalawang pinuno sa korporasyon ng De La Cruz. Sa buong mundo ng negosyo sa lungsod ng Dagat Tanaw. Maliban sa Ginoong De La Cruz mismo, sino ang hindi magbibigay respeto sa kanya? Maniwala ka o hindi, sa isang tawag lang mula sa akin. Maaari kong gawing walang pera na talunan ang asawa mo. Chloe, hindi mo alam. Sofia, ang asawa ni Ginoong De La Cruz, ng korporasyon ng De La Cruz. Ano? Talagang iniisip mo, ipinanganak na may gintong kutsara, sa lungsod ng Dagat Tanaw, napakaraming babae ang gustong pakasalan si Ginoong De La Cruz. Ano ba siya, ha? Hindi siya karapat-dapat kahit linisin ang sapatos niya. Tama, sa tingin mo. Si Ginoong De La Cruz ay magkakagusto sa isang 50 taong gulang na babaeng halos patay na. Ito, kayong mga lumalampas na kayo. Sophia Reyes, tinatawag ang asawa ko. Hintayin mo lang. Mahal, may nang aasar sa akin. Dapat pumunta ka rito ngayon. Ano, sino ba ang may lakas ng loob mang-asar sa asawa ko? Sandali, Pupunta ako rito agad. Sophia Reyes, papunta na ang asawa ko. Mamamatay ka. Sino yan? Sinong hayop ang nanbuli sa asawa ko? Lumabas ka. Mahal, siya ang nanbuli sa akin. Ginang De La Cruz. Ikaw, Mason, tinawag ko dito para ipagtanggol ako. Ano nang ginagawa mo? walang ingat. Ito ang Ginang De La Cruz. Alam mo ba ang ginawa mo? Ano? Siya talaga ang Ginang De La Cruz. Sabi ko sa'yo, pero hindi ka naniwala. Sofia, nahook mo ang isang lalaki tulad ng Ginoong De La Cruz. Talagang kahanga-hanga. Oo, Sofia. Alam kong magiging successful ka. Tama ang kutob ko. Well, na-lay off lang ang anak ko. Matagal na tayong magkakilala. So, pwede mo bang bigyan siya ng trabaho sa korporasyon ng De La Cruz? Hindi. Hindi ito possible. Sophia Reyes, siya lang, isang gold digger na nakakuha ng bagong yaman. Paano siya? Naging Ginang De La Cruz? Sana nga, pagkatapos ng lahat ng mga taong ito, makipag-ugnayan muli tayo sa mga dati kong kaklase, ngayon. Pero mukhang, wala ka sa mood, kaya hindi na kita istorbo. Zo, magkita na lang tayo, sa ibang pagkakataon. Bakit wala pa siya rito? Bakit naka-off ang phone niya? Excuse me, nandito pa ba ang mga bisita sa kwarto 402? Ang mga bisita sa kwarto 402 ay umalis mga 10 minuto na ang nakalipas. 10 minuto na ang nakalipas. Agad-agad? Nasa problema siguro si Ginang De La Cruz. Tabi ang backdrop. Ituwid mo at siguraduhing matibay. Dagdagan ng bulaklak dito sa baba. Opo, Ginoong De La Cruz. At dito rin. Ilagay ang litrato ni Sofia mismo dito. CJ, Ethan. Sino ang mag-akala na isang tulad mo, matipuno at walang romansa, ay maaaring maging ganito karomantiko? Mahirap ang buhay. Na pinagdaanan ni Sofia, gagawin ko siyang asawa ko ng may estilo. Paano naman? Ang suit na ito? Maganda ba ang itsura? Masyado bang plain ang kulay? Hala, ang galing ng itsura mo, kahit sinong may mata ay makikita. Nakinakabahan ka na. CJ, relax ka lang. Unang beses ko rin ito, kaya normal lang nakabahan. Kailan babalik si Sofia? Pinapunta ko si Lucas para sunduin siya. Dapat ay. Ano, Ginoong De La Cruz, may problema tayo. Nawawala si Sofia. Ano, tawagan ng pulisya, ngayon din, at kunin ang footage ng seguridad. CJ, Liam, immobilize ang lahat, magsagawa ng masusing paghahanap, baligtarin ang lungsod ng Dagat Tanaw, at hanapin si Sofia.
Sophia, hindi mo inaasahan to, di ba? Na magsasama kami. Wala na ang kinabukasan ko. Wala na ang tahanan ko. Sophia, sinira mo ang pamilya ko at winasak ang kinabukasan ko. Babayaran mo to 100,000 beses. Ano ang ginagawa mo dito? Alam kong galit ka sa Sofia. Ganoon din ako. Ang kaaway ng kaaway ko ay kaibigan ko. Sa tingin ko, dapat magsama kami. Ano ang plano mo? May ideya ako, pero kailangan ko ang pera at mga koneksyon mo. Nandito si Ben. Pupunta ako para makipagkita sa kanya. Manatili ka kasama ng matandang babae. Mag-enjoy ka. Ano ang iniisip mong ginagawa? Nanay, Nakahanap ako ng magandang maliit na lugar para sa iyo. Basta tanggalin mo lang. Yang maliliit na demonyong nasa tiyan mo. Bibigyan tayo nila ng 200,000 dolyar. Nanay pa rin ako ni Leo, lola ni Fifi. Paano mo nagawa ito sa akin? Nanay, kahit isang kasing, hindi tayo bibigyan ng pamilya dong. Kailangan kong isipin ang sarili ko. Ito ang pinakamabuti para kay Leo at Fifi. Sa ganoon, hindi na sila kailangang mag-alala tungkol sa kahit ano. Dapat nga magpasalamat ka sa akin. Naiintindihan mo ba, na ang ginagawa mo ay pang-aagaw? ito ay labag sa batas. Ben, ano sa tingin mo? Hindi masama, di ba? Hindi talaga masama. Medyo matanda na siya. Pero may ganda pa rin siya. Sakto sa gusto ko. Lumayo ka. Huwag mo akong hawakan. Huwag mo akong hawakan ulit. At magpapakamatay ako dito mismo. Matapang ha. Mas matapang, mas mabuti. Magbabayad kayo. Sa paggawa nito. Magbabayad? Kung hindi dahil sa iyo, hindi sana namatay sa atake sa puso ang aking ama. Hindi sana nabangkarote ang pamilya ko. At hindi sana ako naging kaaway ng bayan numero 1. Ikaw ang dapat magbayad. Isabela Santos, kung malaman ni Ethan ang ginawa mo, hindi kanya palalampasin. Huwag kang mag-alala. Ang lugar na ito, hindi ito mahahanap ni Numan. At ang mahal mong si Ethan de la Cruz, hindi magtatagal. Makakalimutan ka na niya. Tapos maghahanap siya ng ibang babae. Ha! Hindi niya gagawin iyon. Ginoong de la Cruz, paparating na ang pulis. Mabuti. Ethan, ipinapakita ng tracker ni Sofia siya sa inabandonang pabrika sa kanlurang labas ng bayan. Salamat sa Diyos na inilagay mo ang tracker na yon sa pendanting jade ni Sofia. Kung hindi, Wala tayong ideya kung nasaan siya. bilasin mo, apurahan mo. Hindi natin pwedeng hayaan na may mangyari kay Sofia, kahit isang gasgas man lang. Tingnan mo kung sino ang narito. Ben. Narito siya, tulad ng aking pangako. Nasaan ang pera? Narito. Kunin mo. Ngayon, ibigay mo siya sa akin. Salamat, Ben. Ngayon, kung papayag kayo, aalis na ako. Oh, isa pang bagay. Nanay, mula ngayon, ikaw ay mananatili kay Ben, at mag-e-enjoy ng magandang buhay. Haha. Vanessa, magbabayad ka para dito. Nanay, akala mo ba talaga, makakalabas ka dito? Hahaha. Ethan, nasaan ka na? Pakiusap, bilisin mo. Iligtas mo ako. Sofia, hintayin mo ako. Hahanapin kita. Ethan, ayon sa tracker, doon dapat ang daan. Bilasin mo, tara na. Anong ginagawa mo? Nandito ako para tulungan kang. Alisin ito. Si Ben dito. Ayaw mag-alaga ng anak ng ibang lalaki. Di ba, Ben? Hoy, mag-inat ka. 200,000 dolyar ang binayad ko para sa kanya. Huwag mo siyang patayin. Huwag kang mag-alala. Ben, gagawin ko itong mabilis at malinis. Huwag. Huwag mong saktan ang anak ko. Isabela, tigilan mo. Hindi. Huwag. Huwag mong saktan ang anak ko. Isabela, tigil. Ethan, nandyan na sila sa loob. Sofia, huwag kang matakot. Nandito ako. Sophia Reyes, ikaw ang pumatay sa tatay ko. Kaya kukunin ko ang sanggol mo sa sinapupunan bilang kapalit. Tama lang, di ba? Huwag. Ingat. Papatayin nila ang sanggol natin. Huwag kang mag-alala. Nandito ako. Walang mag-aahasang manakit sa iyo o sa ating sanggol. Hulihin sila. Huwag niyong pabayaang makatakas kahit isa.
Ha, Bitawan mo ako. Ethan. At Vanessa din. Huwag kang mag-alala, nasa Lucas na yan. Mayaman ako. Ha ha ha. Sa buong buhay ko, hindi ko pa nakikita ang ganito kalaking pera. Pera. Napakaraming pera. Lahat ay akin. Akala mo makakatakas ka? Pera ko yan. Huwag mong hawakan ang pera ko. Pakawalan mo ako. Mag-usap, kanino ang ideya? Wala akong alam. Sige, patayin mo ako kung matapang ka. Putulin ang mga tendon sa kanilang mga kamay at paa. Ako, mag-uusap ako. Vanessa ang lahat. Siya ang nag-udyok sa akin. Sabi niya gusto niyang ipagbili ang Sofia. Para sa pera, wala akong kinalaman dito. Talaga, ikaw pala, na nag-utos kay Ben na huwag siyang paalisin. Ngayon, nagpapanggap ka pang inosente. Ikaw ang nag-utos sa akin. Utak ka ng lahat. Masamang babae ka, hintayin mo lang. Gugupitin ko ang bawat hibla ng buhok mo. Lumayo ka sa akin. Pulis, isinusuko ko sila sa inyo tungkol sa ebidensya. Ipapasa ko ito sa inyo sa lalong madaling panahon. Dapat ay ipatupad ninyo ang batas ng patas at parusahan sila ng mabigat. Huwag kayong mag-alala, Ginoong de la Cruz. Sila ay pinaghihinalaang, pagdukot, pananakit, at pagtutulak ng tao. Hindi sila palalampasin ng batas. Dalhin niyo sila. Hindi, pulis, sinisumpa kong hindi na ako ulit pakiusap. Sofia, halika na. Umuwi na tayo. Sofia, may nangyayaring masama. May malaking problema. Sorpresa. Ang aking kahangahangang manugang. Halika rito, anak. Sofia, salamat sa pagdating sa buhay ko. May espesyal kang alindog na lubos na nakakaakit sa akin. Pakakasalan mo ba ako? Sabihin mong, Pakakasalan mo ba ako? sabihin mong, sige na. Oo, pakakasalan kita. Talaga. Lumapit ka, tingin ka rito. 3, 2, 1. Cheese! Salamat. Ano yan, lalaki o babae? Oy, nanay. Hayaan mong tingnan ng mabuti ni Lola. Nanay, babae ito. Ay, babae pala. Ang ganda. Mula ngayon, anak, ikaw ang magiging paborito ni Lola. Mahal, magaling ang ginawa mo. Nanay, ako na, patingin naman sa kanya. Lola. Fifi. Leo. Halika, tingnan mo rin. CJ, Ang cute ng munting kapatid na babae. Fifi, hindi mo siya pwedeng tawaging kapatid na babae. Anak, dapat tawagan mo siya. Ang iyong tita.